Okay, marami tayong nare-receive na request dito na gagawa daw tayo ng, step or guide sa e-travel using mobile. So, gagawa tayo ng mobile, video. So, nasa mobile ako ngayon mga idol. Siyempre punta lang tayo kaagad sa Google para i-search natin yung etravel.gov.ph. So, pag once andiyan kayo sa etravel.gov.ph, makikita nyo kaagad yung pinakauna na merong blue, white at saka red. So, kanya lang yan. Siyempre, andito na tayo sa pinaka-website ng etravel.gov.ph. Wala po itong bayad, libre po. So, no worry. Magla-login lang po tayo dito kung meron na tayong account. Siyempre, para po mas mabilis, maganda kung mag-create tayo ng new account. So, always secure your email address yung na-open kasi dyan po pinapadala yung one-time password tapos makapag-create kayo ng inyong password. So, create lang tayo ng ating new account. So, makikita natin dito sa baba merong create account. So, yan po yung pipiliin natin mga idol sa create account. Siyempre, o-open nyo yung mga email kasi doon nga ibibigay yung inyong one-time password. Okay, so create account, lagay nyo lang ang inyong email address. Submit nyo lang po, continue. Pag once na okay na, continue lang yan. Tapos check nyo po yung inyong one-time password sa inyong email. So, makikita nyo po yan dyan. One-time password number po siya. So, check nyo sa inyong mga email. Tapos, ilagay nyo po dyan para makapag-continue tayo. So, pag nakuha nyo na ang inyong mga one-time password, lagay po natin dito. Siyempre, continue tayo. Okay, pag once na continue na tayo, create lang tayo ng ating password. Kailangan lang at least 8 characters, pwede numbers, pwede letters, basta kailangan merong capital at saka merong small letters. So, kayo na pong bahala dyan mag-create ng inyong personal password. Siyempre, i-save nyo po yan para hindi nyo makalimutan. Tapos, i-continue na lang tayo mga idol. Okay, pag once na continue na tayo, pwede nyo isang i-save para ma-open nyo ulit. Dito, pwede kayong mag-take ng selfie gamit ang inyong front rear mobile camera. I-allow nyo lang. Tapos, mag-take kayo ng selfie. Ito lang tayo ng ating selfie or pwede kayo mag-upload ng mobile sa inyong cellphone na doon nakasave. Okay, so nandun na yung ating picture. Dito na tayo sa onboarding personal information. Siyempre, Philippine passport tayo. Ito, dito magagaling yung information sa ating mga pasaporte. So, make sure na kung ano yung laman ng ating passport is ito rin yung ilalagay natin dito. Kasi dito lahat ng information is accurate, dapat galing sa inyong mga passport. Okay, so pag okay na tayo dito sa ating name, middle name, at saka sa apelyido, syempre andyan din yung ating birth date. Yan, makita niyo yung mga araw mga idol, pwede niyong i-click yan para makita niyo yung option na. May mga araw dyan, click natin, may mga option. So, ang format po ng date is month, day, at saka year. So, make sure na ilagay niyo dyan in the proper format para hindi magkamali. Nakita niyo naman yan pagka kayo na mismo yung magbubukas dito sa etravel.gov.ph. Siyempre, ilagay natin yung ating mobile number sa Pilipinas, any number sa Pilipinas, kahit kanino, kamag-anak, kaibigan, basta number sa Pilipinas, ilagay po natin dyan. Kahit yung mga roaming number nyo, pwede po yan dito. Siyempre, i-fill up lang po natin lahat ng information na nire-require dito. Tapos pag okay na, kailangan nating i-click yung submit para makapag-proceed na tayo sa ating travel details. Make sure na tama yan pati yung date of issue, lahat po yan ng information kailangan nating fill upan ayon sa ating passport information.
Submit tayo. Permanent country of residence na tayo mga idol. Siyempre, may mga selection dyan yung arrow. May mga selection dyan. Select nyo na lang. Maganda dyan kasi pagka sinelect nyo yung lugar nyo sa Pilipinas, andyan na po lahat ng information. Hindi po kayo maliligaw dito sa permanent country of residence information. Click down arrow nyo lang. Address nyo lang yung makikita. Meron dito yung street. Usually pag may mga bahay na pag may mga address na walang street, lagyan nyo lang po ng NA. NA lang ilagay nyo dyan. Tapos submit ulit tayo. Then double check nyo yung information nyo. Kailangan lagi kayo magdo-double check. Pwede mo kayo mag-back if ever. Tapos submit ulit tayo mga idol. Pag okay na yan, na-check nyo na. So submit natin. Okay, submit lang. Pagkatapos ng submit natin mga idol is diretso na po tayo dito sa ating travel registration. So dalawa po yun na. Pag kayo ay pabalik, kailangan po nating mag-fill up through departure. Pero kung pauwi tayo, kailangan natin i-click itong arrival. So simple lang po yan. Tuloy-tuloy lang tayo sa arrival. Tapos continue. Again, 72 hours prior to your departure, 3 days before your flight. So andito na po yung ating travel details, arrival via air. Siyempre, nasa itinerary ticket nyo pong lahat yan. Sa lahat ng mga uuwi, don't forget to check your ticket kasi dyan po manggagaling yung information dito sa travel details natin. So siyempre, kung anong airlines, kung anong airline number, kung meron kayong transit, make sure to put this information also sa transit. Meron transit dyan. Siyempre, ilagay nyo rin. Pero dito tayo, yung ating residency, i-click nyo lang yung same as permanent residence para wala nang iisipin. So dito na tayo sa ating flight information. Kagaya na sinabi ko po, yung flight information natin is nasa inyong itinerary ticket. Pag kayo ay merong transit, make sure to add transit or connecting. I-add nyo po ang inyong transit. Minsan, may lumalabas po na error, double check nyo lang ulit. Pag nagre-red, kailangan nyo lang siyang i-input ulit at magiging okay ulit yan mga idol. Okay, so ayan, dire-diretso na po tayo sa ating flight details. Kuwait International Airport. Siyempre galing tayong Kuwait International Airport. Siyempre flight natin by tomorrow. Click lang po natin yan. Tomorrow yung flight natin. Ito ay kunwari lamang po. Sample lang po para sa inyo. So ilalagay niyo dito is as per your itinerary ticket or as per your ticket sa Pilipinas. So kung meron kayong connecting kagaya ng sinabi ko, ilagay po natin dito kung ano yung connecting nyo. Pag wala naman, i-empty nyo na lang yan, i-ignore nyo na lang yan. No worry, makapag-proceed naman kayo. Kahit dyan ay naka-empty or naka-ignore. Okay, so pag once tapos na tayo dito, pwede natin siyang next. Arrival, make sure yung arrival nyo at saka departure is ilalagay nyo. Yeah, kita nyo yan, yung mga error na ganyan. I-click nyo lang ulit, tapos lagay nyo lang ulit, magiging okay na ulit yan. No worry. Pag may mga red, ibig sabihin mali. So, submit na lang tayo. Dito ilagay natin mga idol, ilagay lang natin ito lagi ito ng no, tapos next. Mabilis lang ditong new travel declaration. Mabilis lang yan, no, tapos next na tayo. Okay, so ito na yung ating baggage declaration. Kagaya ng sinabi ko po, kung meron kayong mga dapat i-declare, declare nyo, pero as of OFW, usually mga personal gamit lang po natin yan. So, piliin nyo kaagad yung no. Okay? Pag nag-no na tayo, dito makikita natin yung other travel details. Ilagay nyo lang dito 00 kung wala naman kayong kasama. 0 dyan, 0 din dito kung wala kayong kasama. Siyempre, kung meron, ilagay nyo siyempre. Tapos, direkta lang tayo dito sa ating month, day at saka year din ang lagi nyong ilalagay. Siyempre, tapos ang baggage. Yan, malagay yung baggage, no?
Usually, nasa inyong ticket yan. So, usually 2 tapos 1. Yan lang po yung kalimitan na sa baggage 2 at saka 1. Siyempre, double check nyo ulit. Pag next natin, signature, napaka-easy lang po yan. Marami daw hindi na makakaano dito sa signature eh. Pwede po yan oh. Kamay nyo lang gagamitin nyo. Yan oh, pwede nyo i-clear tapos signature kayo ulit. Clear signature. Basta, ayan oh. Clear signature, mabilis lang po siya. Tapos pwede kayo mag-clear. Clear nyo lang siya. Ayan. Pwede nga i-clear tapos sign ulit. Pero syempre, kung ano yung signature nyo, yun ang ilagay nyo dito. Okay? So, signature. Tapos submit natin yan para makita natin yung ating QR code. Ang pinakamalaga lang dito is yung QR code. Double check nyo ulit yung coverage declaration information. Lahat. Pagka okay na po siya, submit na lang po natin. Voila. Congratulations mga idol. Meron ka na e-travel QR code. So, ito na yung ipapakita natin sa airport. Siyempre, para po smooth ang inyong mga biyahe. Tapos, pag pabalik na kayo, magawa lang ulit kayo for departure naman. Share this video mga idol. Bye-bye and God bless.